natin magbabalik eskwela. Siyempre, mga teachers, hi ma'am. At gaya po, taon-taon mo na problema. Naku po, kulang yata ang teacher at sobrang dami ng estudyante kanilang haharapin. Bagay na lubos pong nakaka-apekto raw sa performance nila bilang teacher at sa edukasyon na rin ng mga bata. Kaya bilang solusyon, may panukala po Senado na balak bawasan ang oras ng pagtuturo ng public school teacher na mula 8 oras gagawing 6. Ito ba talaga yung solusyon o sagot sa bumababang kalidad po ng edukasyon sa Pilipinas? Tatanungin natin ang ating resident analyst, Professor Winnie Monsod. Oh. Good morning, Good morning, mga kapuso. Alam nyo, yung ating Magna Carta for Teachers sa ngayon, nagsabi na, Andiyan na, na kailangan 6 hours because 6 hours for direct classroom para 2 hours pwedeng for, non-classroom activities. Kasi nga nag-check ng papers, etc. Kahit weekend. That is part and parcel of a teacher's life. Ako po teacher, yung anak ko teacher, alam natin na miski wala ka sa eskwela, meron kang ginagawa. Correct? Lalo na exams and grades. Okay. So, ano ang problema natin sa Pilipinas ngayon? Kulang po tayo ng teacher. Ang iba nagsasabing 59,000. The latest I saw was for elementary and high school teachers sa public school. Lang po ito, is about 130,000 teachers. Okay? Ngayon, pag sinabi mo, kailangan bibigyan sila ng exactly 6 hours at kung magturo sila ng more, you're going to give them 25% more. Essentially, ang effect nun po, this bill is nothing but giving 25% more pay to teachers. That's all. Because hindi mo masasabi sa, kung walang teacher, paano? Sino magtuturo? Hindi ba? So, and right now, they're only teaching 6 hours. They are only teaching 6 hours. They're not teaching 8 hours. 6 hours. No, only 6 hours. That's the law. All right. So what are you going? So this new law is nothing else but an increase in pay. Huwag natin sabihin this is to make them more productive. No, this is just an increase in pay. So the question is, do the teachers deserve an increase in pay? And the answer is yes. The question is, where are we going to get the money? Sa ngayon po, ang budget po ng Department of Education ay kulang na kulang in order to be able to hire more teachers, to get more classrooms, to get more chairs, to get more toilets. Kulang na kulang po. Kaya sa ngayon po, dahil dyan, at talagang nakakawalang ganang mag-aral kasi, it's so awful the circumstances. You know how long it will take? Let me repeat this again. Dapat 2015, every 100 children who enter school, 100 children must graduate grade 6. Di ba? Dapat by 2015. Ayan ang commitment natin. Alam niyo kung kailan po natin makakamit yan? Ha? 2074 po. 2074. Okay. So, now, is that the solution? In other words, is raising the pay of teachers the solution to the problem? Naku, Diyos ko. Improve their quality, give them, the classrooms, etc. So even if they are teaching 6 hours a day, hindi sila pagod. Ang ginagawa nyo ay, you're putting so many students to them. Bakit? Kasi wala tayong budget. Bakit wala tayong budget sa mga estudyanteng maliliit? Kasi po, hindi sila botante. Ayan, ang problema natin. Reaction tayo. Narito po ang tagapagsalita po ng DepEd, si Asik Tonesito Umali po. Ay, naku, good morning. Asik Umali, good morning po. Good morning po, kasamang Igan. Good morning po, Dr. Monsod. Hi, Tonesito, did the DepEd, was the DepEd at all participating in this bill? Did the DepEd recommend that you give 25% increase in teachers' pay? Hindi po, Dr. Monsod. Ito po ay panukalang batas ni Senator Villar. Hindi pa po kami nahihingan ng opinion po dito. Wala pang public hearing. Wala pa po. Pero sana sa formulation pa lang ng bill, Hindi ba, kasama na dapat. Kapuso? Yeah. And so, kung kayo ay tatanungin, ano ang formal posisyon stand dito? ang posisyon ng DepEd dito? Basically, yung nabanggit niyo po, Dr. Monsod, na sa ngayon po, tama naman po na 6 hours naman na talaga ang required number of actual teaching hours po ng ating mga guro. At tama po yun at this yung sinasabi po nito na dapat
mabigyan sila ng karagdagang bayad kapag lumampas po ng 6 hours. Yun nga lamang po ang hinihingi ng batas na ito. Ng panukalang batas po ito. Eh talaga naman 6 hours lang eh. Tama po yun. Oh, so what is it? So 6 hours? Uulitin lang ng batas. Hindi. Uulitin lang ang batas tapos bibigyan ng 25% more pay ang teachers. That's why this bill is nothing but a bill to increase teachers' pay by 25%. Which I would love to do kung may pera po tayo. May pera ho ba? Palagi ko nabanggit ito ni Dr. Monsod na Walang sa ngayon pera. ay may kakulangan. Pero yung konsepto po ng pagbabayad ng karagdagang Sahod. pera pag sila po ay nagbigay ng dagdag na oras ay in principle wala akong objection po ang DepEd po doon. In practice, medyo malaki, ano ha? Okay. Pero hindi ba po, anong ginagawa ng mga teacher during summer vacation and Christmas vacation? Nagtatrabaho ba po sila? Hindi po sila nagtuturo pero nagtatrabaho in the sense na we expect them na magprepara para sa darating na pasukan. Kung meron po mga trainings or seminars, diyan po natin ginagawa. Dapat. So in other words, 3 months out of the year or 2 months at most, maybe 2 months out of the year, the teachers meron silang panahon to prepare. Tama po Hindi yun. ba? That's Tama part po of the yun. teaching profession. That's been there since time immemorial. Pero yung load nila, babawasan ho ba, ASEC, ngayon? Hindi po, ganun pa rin po. Ganun pa rin. Talaga sinabi ni Oo. Professor Monsod, nasa batas na po yun. Kaya nga so po, ang mangyayari- shifts po natin ay 6 na oras na Kaya po. nga, mangyayari, pero sasaksakan yung nasasaksakan ng mga estudyante. Parami na ng parami, ASEC. Ang DepEd order po natin ay dapat po maximum of 1:60. Pero minsan nga ho nadadagdagan po yan kapag talagang hindi Ganyan talaga kinakaya. ang problema. We lack classrooms, etc. Manong pwede ba yung mga ating senador at mga congressmen, pag-aralan nyo muna kung ano ang problema. Approve without thinking. Ako hindi ko sinabi yun. Okay, ASEC, tulungan Thank you tayo. very much. Salamat po. Mabuhay po kayo. My ASEC, God. Tolisito Umali po, tagapagsalita ng DepEd. Oh, di ba? please. Yeah, sayang na sayang eh. You know, alam na alam natin kung ano ang problema ng bansa tungkol sa edukasyon. We cannot even address it properly. Okay, well, Maring Winnie, okay. kwentuhan tayo. Oo. Maraming salamat. At unang balita na ang susunod. Ang mga unang balita sa umaga ito.